Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. magbibigay ng dagdag na insentibo sa mga atletang nanalo ng medalya noong Southeast Asian Games sa Thailand. GSIS at TESDA nag-aalok ng scholarship sa skills training para sa mga kapamilya ng kanilang mga miyembro. Mahigit 300 bilyong piso halaga ng benefit claim ng mga miyembro na bayaran ng PhilHealth noong 2025. Ako po si William Teo para sa PNA Headlines. Binigyang parangal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang mga atletang lumahok at nanalo ng medalya sa nakaraang 33rd Southeast Asian Games sa Thailand noong Disyembre. Sa ginanap na parangal at pasasalamat sa mga bayaning atleta sa Foro de Intramuros sa Maynila, pinuri ni Pangulong Marcos Jr. ang pagkapanalo ng Pilipinas ng 277 medalya. Partikular na pinuri ni Marcos sina Alex Ayala na nanalo ng ginto sa women's single tennis, si EJ Obiena na nakasungkit ng ika-4 na SEA Games gold sa men's pole vault at ang Philippine Women's National Football Team na nag-uwi ng unang SEA Games gold sa women's football para sa bansa. Binigyan diin niya ang disiplina, katatagan at sakripisyo ng mga atleta para makatulong sa ikauunlad ng bansa. Nangako ang Pangulo na dadagdagan ang mga cash incentives na ibibigay sa mga medalists bukod sa mga benepisyong makukuha nila ayon sa batas. Sa ilalim ng Republic Act 10699, may pabuyang 300,000 pesos para sa mga gold medalist, 150,000 para sa mga nanalo ng silver at 60,000 sa mga naka-bronze. May nakahanda ring insentibo ang Philippine Sports Commission at Philippine Amusement and Gaming Corporation para sa mga nanalo ng medalya. Nakatanggap din ang mga medalist ng Presidential Citation habang may tig 10,000 pesos ang mga nanalo sa iba pang international competition sa labas ng SEA Games. Nangako naman ang Pangulo na patuloy na susuportahan ng administrasyon ang pagpapaunlad ng sports, gayon din sa mga atletang lumalahok sa mga pandaigdigang paligsahan. Binuksan na ang application para sa mga bagong scholarship program na inaalok ng Government Service Insurance System o GSIS at Technical Education and Skills Development Authority or TESDA. Ang programang ito ay para sa mga GSIS member at pensioner na may dependent tulad ng asawa o kapatid, nasa salary grade 15 pababa at updated ang premium payment sa nakalipas na 6 na buwan. Kailangan lang magsumite ng pruweba ng relasyon ng dependent. Magbubukas ng tig 25 slot para sa mga lugar na sakop ng mga opisina ng GSIS sa Legazpi, Cebu at Davao. Pwedeng gawing nominado sa scholarship ang mga dependent na edad 18 pataas, walang trabaho, residente ng rehiyong aaplayan at pasado sa kwalifikasyon ng TESDA. Mag-aalok ng skills training sa kursong cookery sa mga nominado ng scholarship sa GSIS Legazpi, automotive services sa GSIS Cebu at bread and pastry sa GSIS Davao. Maaaring mag-apply sa mga naturang opisina hanggang February 18. Ayon kay GSIS President and General Manager Vic Veloso, magbubukas ang scholarship ng oportunidad para sa mga kapamilya ng mga GSIS member na matuto kumita ng may dignidad at bumuo ng sariling kinabukasan. Umabot sa mahigit 300 billion pesos ang nabayaran na benefit claim ng Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth sa buong bansa noong 2025. Nasa 177.7 billion pesos ang nabayaran ng state insurer sa mga pribadong health facility, habang 122.7 billion naman ang binayaran sa mga government hospitals.
Ang halagang ito ay mas mataas ng 81.7% kumpara noong 2024 kung saan umabot ang mga benepisyong binayaran ng PhilHealth sa 165.3 billion pesos. Ayon sa PhilHealth, pursigido ang kumpanya na bayaran sa tamang oras ang mga benepisyo ng mga miyembro nila at protektahan sila mula sa mga problema sa gastusin. Nakatutok din anya ang PhilHealth na palakasin ang access sa mga dekalidad na serbisyong medikal. Sa balitang pangkalakalan, ipapaubaya ng Department of Tourism sa mga mambabatas kung tatanggalin na ang paniningil ng travel tax sa mga Pilipinong bumabiyahe papunta sa ibang bansa. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, sakaling tanggalin ang travel tax, kailangan maghanap ang Kongreso ng alternatibong pagkukunan ng pondo para sa mga infrastrukturang pangturismo. Sinabi niyang 3 bilyong piso lang ang nakalaan ngayong 2026 para magtayo ng mga bagong tourism road projects. Sa kabila ng kakulangan sa pondo, sinabi ni Frasco na patuloy ang pagpopromote ng DOT sa bansa, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder tulad ng mga lokal na airline. Iginiit niyang kailangan taasan ang kapasidad ng mga domestic carrier at babaan ang pasahe para maparami ang mga lokal na turista. Samantala, inaprubahan ng Bangsamoro Parliament ang isang resolution para hilingin kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na payagan mag-angkat ng bigas mula sa Saba nang walang taripa para lang sa mga mamimili sa Tawi-Tawi. Batay sa resolusyong inihain ni na Members of Parliament John Anthony Lim, Jose Lorena at Nabil Tan, isa sa ilalim sa mahigpit na patakaran ang pag-aangkat ng bigas mula sa Saba. Paliwanag nila, mas mura ang bigas na nabibili ng mga taga-Tawi-Tawi mula sa Saba. Kumpara umano ito sa nabibili mula sa Zamboanga City at mga mas malayo pang pantalan na tumaas ang presyo dahil sa mga patong sa gastos sa pag-transport. Makakatulong anya ang hiling nilang zero tariff para mapababa ang presyo ng bigas at matugunan ang pangangailangan ng mga taga-Tawi-Tawi. Napag-alamang ang 1 kilong bigas mula sa Zamboanga City ay nasa 50 hanggang 55 pesos ang presyo, samantala ang bigas na galing sa Saba at nasa 38 hanggang 42 pesos kada kilo. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau, sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines na naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.